Guys, kapag bibili kayo ng mayonnaise, siguraduhin ninyo na ito yung bibilhin nyo, wag ito. Hindi ko alam kung bago lang to ha. Kanina kasi nung nag-grocery kami, mayonnaise lang talaga yung isinadya ko sa supermarket. Tapos medyo nawindang ako kay QP mayonnaise kasi nakalagay reduced fat. Every time kasi na nag-supermarket ako, yung may mga reduced fat, low fat, yun yung mga iniiwasan ko. At yun din yung mga dapat na iwasan ninyo. Kasi usually kapag may nakita kayo ng mga reduced fat, low fat, mga ganon, or ni-remove totally yung fat, pinapalitan nila yun ng asukal para mas maging masarap. And of course, sa case ni QP Mayonnaise, ganun din yung nangyari. Buti na lang at may nakita pa ako na nag-iisa na lang ito na available na QP Mayo na walang nakalagay na reduced fat dito sa gilid. Ang difference nilang dalawa, itong si QP Mayo na reduced fat, meron po siyang halong dextrose. Every 15 grams ng mayonnaise na ito, na hindi reduced fat ay mayroon lamang 0.2 grams ng carbohydrates. Samantalang si reduced fat, every 15 grams ng mayonnaise, mayroong 1.7 grams ng carbohydrates. Kaya kung hindi kayo mag-iingat sa pagbili, tapos titignan nyo lang si nutrition facts without checking yung ingredients, parang okay naman siya. Kaya lang, anything na, mga pagkain na meron kasing dextrose, hindi siya advisable kasi mataas yung glycemic index niya. Kaya dun sa mga nagpapapayat, gusto na nasa ketosis sila, posible na ma-kick out kayo sa ketosis kapag yun yung pipiliin ninyo na mayonnaise. Pero take note ha, kahit na palagi yun yung nakikita si QP mayonnaise na ginagamit sa mga keto and low carb recipe, eh hindi rin ibig sabihin nun na siya yung the best na klase ng mayonnaise na pwede nating gamitin. Kasi si QP mayonnaise, meron din po siyang sugar, tapos ang oil na ginamit dito ay soybean oil. Kaya hindi rin siya advisable para dun sa mga naka-clean low carb. Okay na option si QP mayonnaise kung na-reach nyo na yung goal ninyo, especially if ang goal is to lose weight or kung tapos na kayo dun sa healing stage ninyo. Pero kung nasa healing stage pa or gusto pang mag-lose ng weight, mas maganda na itong mga klase na to ng mayonnaise yung gagamitin ninyo. Ang mayonnaise naman kasi mainly itlog at saka mantika lang siya. Tapos mga other ingredients pa, usually apple cider vinegar, o kaya lemon. Tapos kung ano-anong mga pampalasa. Kaya yung mga brands ng mayonnaise na pwede at saka hindi pwede sa low carb way of eating, nakadepende siya mainly dun sa oil na ginagamit. And for some brands naman, nakadepende dun sa mga other ingredients pa. Kagaya nito, na merong dextrose. Kung naka-clean low carb naman kayo, tapos naghahanap kayo ng mas magandang option pagdating sa mayonnaise, itong mga ito yung pinaka-okay. Kasi instead of eto kay QP Mayo na soybean oil ang ginagamit, dito kasi mga avocado oil naman yung ginagamit dyan. Ang difference nga lang, medyo pricey itong mga to. Or pinaka-okay na option pa rin kung kayo yung gagawa. Which is, yun yung ginagawa ko on most days. Ito yung recipe para doon.